Sa Ati-Atihan Festival ng isang maliit na barangay sa Aklan, may mga bulong-bulungan tungkol sa isang mangkukulam na nagtatago sa likod ng kasiyahan. Sa gitna ng mga makukulay na palamuti at masiglang pagdiriwang, may isang ina na nagdesisyong payagan ang kanyang anak na si Jomar na makisaya. Hindi alam ang panganib na nag-aabang. Habang lumalalim ang gabi, isang misteryosong lalaki na nakasuot ng itim na robe ang nagpakita at biglang nawala si Jomar sa tabi ng kanyang ina. Sa isang madilim na sulok ng barangay, natuklasan ng ina ang nakakatakot na katotohanan. Hindi na siya nag-iisa sa kanyang pagdurusa at ang anak niya ay isa ng biktima ng mangkukulam. Ako po si Aling Letty. May gusto lang po akong ikwento sa inyo. Sana po ay mapakinggan ninyo, siguro ay narinig na ninyo ang tungkol sa Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Pero alam ba ninyo na may sarili ring Ati-Atihan Festival ang ibang bayan at barangay sa Aklan? Isa na doon ang Ati-Atihan sa aming barangay. Ang Ati-Atihan sa amin ay hindi kasing laki ng sa Kalibo, pero masasabi ko na masaya rin naman ito. Maraming mga laro, mga tindahan ng pagkain, at kung ano-ano pa. Isa sa mga karanasan ko sa Ati-Atihan sa amin ang gusto kong ibahagi sa inyo. Hindi ko alam kung matatakot ba kayo o maaawa sa kwento ko. Basta sana ay pakinggan ninyo, single parent ako. Ako lang ang nagpalaki sa anak kong si Jomar. Noong 10 years old pa lang si Jomar ay nagkaroon ng Ati-Atihan Festival sa amin. Gustong-gusto niyang sumali sa Ati-Atihan pero ayaw ko siyang payagan. Dahil may narinig akong sabi-sabi na may mangkukulam daw na sumasali sa Ati-Atihan. Sabi ko kay Jomar, sa bahay na lang kami at maglalaro ng mga paborito niyang laro. Pero nagmakaawa siya sa akin. Sabi niya, lahat daw ng kaklase niya ay sasali sa Ati-Atihan. Siya na lang daw ang hindi makakasali kapag hindi ko siya pinayagan. Dahil sa kakulitan ni Jomar ay pumayag na rin ako. Basta raw ay sa umaga lang kami makikisali sa Ati-Atihan. Nung araw ng Ati-Atihan ay halos hindi ko makilala ang barangay namin. Lahat ng bahay ay may palamuti, may mga banderitas sa kalsada at may mga nagtitinda ng pagkain sa gilid. May mga naglalako ng mga laruan at kung ano-ano pa. Ang saya ng barangay namin. Pero sa kabila ng kasiyahan ay may mga bulong-bulungan ako na naririnig. May mga tao na nagsasabi na may mangkukulam daw na nakikihalo sa mga tao. Hindi ko na lang pinansin ang mga bulong-bulungan na yon at hinayaan ko na lang si Jomar na mag-enjoy sa festival. Naglaro siya ng mga laro, kumain ng mga pagkain na tinda sa festival. Halos hindi na siya magkamayaw sa mga gusto niyang gawin. Halos maubos na yung pera ko sa pagbili ng kung ano-ano para sa kanya. Nung hapon ay sabi ko kay Jomar na umuwi na kami, pero nagmakaawa siya na gusto pa niyang magstay hanggang sa gabi. Sabi niya, may mga magpe-perform daw na mga ati sa gabi. Pinayagan ko na lang ulit siya. Nung maggagabi na, ay naglabasan na yung mga ati na magpe-perform. May mga suot silang mga costume na gawa sa mga dahon at mga sanga ng puno. May mga pintura rin sila sa katawan. Nakakatakot yung mga itsura nila, parang mga demonyo na galing sa impyerno. May isang lalaki na nakasuot ng itim na robe na may mga nakasulat na kakaibang simbolo ang nagpe-perform ng kakaibang sayaw. Habang nakatingin ako sa lalaki na nakasuot ng robe, ay nawala sa tabi ko si Jomar. Hinanap ko siya sa paligid pero hindi ko siya makita. Nagtanong-tanong ako sa mga tao kung nakita ba nila yung anak ko. Pero wala raw nakapansin sa kanya. Halos malagutan ako ng hininga sa kakahanap kay Jomar pero hindi ko pa rin siya makita. Hanggang sa mapadpad ako sa isang madilim na bahagi ng barangay namin. May mga tao na nagtitipon sa paligid ng isang bonfire. Sumasayaw sila sa paligid ng apoy. Nakasuot sila ng mga robe na may kakaibang simbolo. Sa gitna ng bonfire ay may malaking butas sa lupa. May mga batang lumalabas mula sa butas na yon. Isa sa mga batang lumabas ay si Jomar.
Pero hindi na siya yung Jomar na anak ko. Halos kalansay na yung katawan niya, yung mga mata niya ay puti na lang. Yung bibig niya ay nakanganga at may lumalabas na mga uod. Naglalakad siya na parang zombie. Lumapit siya sa akin at bumulong ng mga salita na hindi ko maintindihan. Doon ko nalaman na yung mangkukulam na sinasabi nila ay yung lalaking nakasuot ng robe na nakita ko. Nung nakatingin ako sa kanya ay doon niya kinuha si Jomar. Hindi ko napansin dahil may ginamit siyang mahika. Si Jomar ay naging biktima ng mangkukulam na yon. Hanggang ngayon ay kasama ko pa rin si Jomar, pero hindi na siya yung anak ko na dating masayahin at makulit. Isa na lang siyang katawan na walang buhay. Umalis na kami sa barangay namin. Hindi ko na kaya na manatili pa ron at maalala na naging biktima ng isang mangkukulam ang anak ko. Sana ay magsilbing aral ito sa lahat na hindi lahat ng festival ay masaya. Minsan ay may mga taong nagtatago sa likod ng kasiyahan para makapanakit ng kapwa. Nakakatakot isipin na hindi lahat ng kasiyahan ay ligtas. Ang ati-atihan ay naging bangungot para kay Aling Letty at Jomar. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan sa likod ng saya baka may nagtatagong dilim.